Nagbabalik po ako ng balita, mga igan, isang lalaki patay matapos saksakin at barilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa Parañaque City. Darito ang report ni Jay Sabale. Nakabulagta na sa daan sa Santa Cecilia Street, Fatima Compound, Barangay San Antonio, Parañaque City ang lalaking ito nang matagpuan ng mga pulis. Ayon sa investigasyon, nanggaling daw ang biktima na si Leo Tantoco sa isang inuman alas 9:30 ng gabi nang mangyari ang krimen. Sinundan daw ng dalawang lalaki na nakabonet ang biktima habang siya'y pauwi na. Sinaksak ang biktima sa kaliwat na giliran. Hindi pa nakontento, binaril pa sa noo si Tantoco. Agad daw tumakas sa mga di pa nakikilalang suspect matapos ang krimen. Iniimbestigahan pa rin ang motibo ng krimen. Hirap ang mga investigador sa pag-imbestiga sa kaso dahil walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Actually, yung suspect natin, kung magsasabi lang talaga yung mga taga dito, kaya no, madali natin mahanap yun. Kahit nakabunit yun, madali natin mahanap yun. Tumanggi rin ang mga kamag-anak ni Tantoco na magpa-interview. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Parañaque. Jay Sabale, reporting. Pangulong Noynoy Aquino nanindigang pag-aari ng Pilipinas ang Recto Bank na kabilang sa pinag-aagawang Spratly Islands. Pinag-aaralan na ng gobyerno na iakyat ang kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea, bagay na matagal nang tinututulan ng pamahalaan ng China. Narito ang report ni Rafi Tima. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Isa sa pinakamatinding pinalakpakan sa SONA, ang pagpangalandakan ni Pangulong Noynoy sa posisyon ng administrasyon sa Recto Bank, na kabilang sa pinag-aagawang Spratly Islands. Wala tayong balak mangaway. Pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin. Papunta ng araw sa bansa ang kauna-unahang Hamilton-class cutter, modernong barko na magagamit daw sa pagbabantay sa ating karagatan. Nasasamahan pa raw ng mga bibilhing patrol craft, helicopter at sandata. Pinag-aaralan na rin po natin ang pag-angat ng kaso sa West Philippine Sea sa International Tribunal for the Law of the Sea. Upang masigurong sa mga susunod na pagkakataon ay hinahon at pagtitimpi ang mag-ahari tuwing may alitan sa teritoryo. Ang pagdudulog sa mga international body kaugnay sa issue ng Spratlys, matagal nang tinututulan ng bansang China. Posisyong muling iginate ng Chinese Ambassador to the Philippines, Liu Jinchao, na nanood sa talumpati ng Pangulo sa batasan. Plus, I mean, this is the dispute itself is a bilateral issue, so we are ready to talk with the Filipinos about how we can settle our dispute. Ang ambassador naman ng Amerika, muling naghayag ng suporta sa ating bansa. It was the ideal speech at the ideal time, the ideal place. And as I've said many times, the United States will remain the Philippines' ally in all things assistance and military. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Kaunin po ng balitang yan, mga kasunod si DFA spokesman Raul Hernandez. Ginoong Hernandez, good morning po. Good morning po, Igan. Opo, kailan po yung binabanggit ng Chinese Ambassador na pag-uusap at dialogo sa pagitan ng ating gobyerno at ng kanilang bansa? Well, yung sinasabi ng dialogo ay actually ongoing Okay. ho yan. Pero ang maganda dito, yung ASEAN foreign ministers nag-usap-usap at sinabi nila na dapat pag-usapan na yung mga segregated features at yung hindi disputed areas ng West Philippine Sea ng mga ASEAN maritime legal experts dito sa Pilipinas this coming September. September po? Sa September, oo. At ito ho ba direksyon na ito? Medyo positibo po ito? Well, ang tingin natin na dapat lumapit ito sa ating posisyon na ang posisyon natin ay itong area, for example, ng Recto Bank, Opo. ay talagang parte ng ating continental shelf sa kanluran ng probinsya ng Palawan. Opo. Remember, 85 nautical miles lang po ito. Opo. At nasa loob ng 200 nautical miles ng continental shelf ng Pilipinas.
ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Opo. Pero ito, in contrast, mga 600 nautical miles away from the nearest coast of China. So talagang pasok ito sa ating continental shelf at we have sovereign rights over Recto Bank. Parang ayaw ho yata ng ambassador nila na iakyat pa ito sa international na korte na nag-uusap hinggil dito sa problema ng teritoryo ng dagat po. Oo. Kasi sa palagay natin na yung pag-angkin nila ng buong West Philippine Sea sa pamamagitan ng 9 dash line ay hindi nila maaring ma-validate doon sa UNCLOS. Kaya baka para sa kanila, yung UNCLOS ay hindi pwede gamitin nila para resolbahin itong dispute sa West Philippine Sea. Pero sa atin naman, ang gusto natin mangyari na dapat itong territorial dispute sa West Philippine Sea ay dalhin sa UN arbitration body. Opo. Para resolbahin doon in accordance with the universally accepted principles of international law, particularly ng UNCLOS. Okay. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning. Thank you very much, Igan. DFA spokesman Raul Hernandez. Samantala, dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo naka-confine pa rin sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. Ngayong araw inaasahang maglalabas ng medical bulletin ng mga doktor kaugnay sa kanyang kondisyon. May live report si Mark Zambrano. Mark? Rhea, halos 13 oras nang naka-confine dito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kinumpirma ng kampo ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na itinakbo ang dating Pangulo dito sa ospital pasado alas 5 ng hapon kahapon. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring impormasyon na inilalabas tungkol sa tunay na dahilan nito. Ayon sa tagapagsalita ng St. Luke's Medical Center na si Marilan Lagniton na nakapanayam ng GMA News, wala rin siyang detalye dahil hindi pa niya nakakausap ang mga doktor ng dating Pangulo. Dahil rin daw sa utos ng mga doktor, hindi rin pinayagan makadalaw sa dating Pangulo ang ilang mga kaalyado nito tulad ni Candaba Mayor Jerry Pelayo at dating Congressman Prospero Pechay na dumaan dito sa St. Luke's kahapon. Namataan din ang anak ni Arroyo na si Anggaling Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo na tumanggi ring magbigay ng pahayag. Ayon naman sa legal spokesman ng dating Pangulo na si Attorney Raul Lambino, nakatakdang magbigay na detalye ang mga doktor sa tunay na kalagayan ng dating Pangulo ngayong araw. Rhea, sa ngayon ay patuloy nating inaabangan ng medical bulletin na yan tungkol nga sa tunay na kalagayan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Inaasahan natin na lalabas yun ngayong araw pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin natin alam kung anong oras talaga ilalabas ang medical bulletin. At yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa St. Luke's Medical Center. Rhea? Maraming salamat, Mark Zambrano. Nagulat live mula sa Taguig. UP Los Baños Rural High School Glee Club wagi sa isang choir competition sa Bangkok, Thailand. At labi ni Amy Winehouse ay sinailalim sa post-mortem examination para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Select Toyo.